Pero Oo. Secretary, ito ang issue Medyo may problema ubos na tayo. raw ang pera natin sa mga calamities, no? Yung calamity fund ng mga LGUs Oo. ubos na dahil sa sunod-sunod ng mga bagyong kanilang dinanas. Humihingi sila ng ayuda. Ang problema naman, ang ating quick response fund wala na rin daw sa na. Meron pa ba tayong paghuhugutan, ma'am? Yun nga po, no, yung calamity fund po ng ating mga local government units as provided po under their local government code, talagang nasaid na po. Dahil ito po yung unang pondo na tinitingnan nila pag meron po silang mga ganitong kalamidad. Tapos, ang Quick Response Fund naman po natin as of October 24 ay meron po ito. Yung Quick Response Fund po kasi ito po yung nakadivide sa iba't ibang ahensya. Meron po dito ang Department of Agriculture, ang DepEd po, DILG, PNP, BFP, OCD, DPWH, DOH at saka DOTR. As of October 24 po, meron po itong 30 billion pesos. Nasa kanila na po yan. So nung mga panahon na po yan, ang na-obligate po nila is roughly 15 billion pesos. Pero ngayon po, November na, at nakita po natin na yung mga ahensya katulad ng DSWD at DPWH, naubos na po nila yung sa kanila. So humihingi na po sila ng replenishment. Pero yung mga ahensya po like DA, according po sa aming datos, meron pa po silang natitirang mga isang bilyon kasi po during the time ang obligated lang pa lang ng Department of Agriculture po is about 11%. The same po with kunyari po ang DepEd po 7% pa lang po ang na-obligate nila dun sa 3.5 billion na QRF nila. Ang naubusan po talaga ngayon ay ang DPWH at ang DSWD dahil mabilis po sila mag-obligate ng kanilang mga pondo. Ngayon, pwede po kasi, ang QRF po kasi, may levels po yan per ahensya and then pwede po sila kumuha sa NDRRMF fund naman po. Kaso, ang NDRRMF na po natin, na which is 21 billion po this year, is ubos said na rin po. Ang natitira na lang po is mga 200 million pesos. So, Ay, sus. nakareceive po tayo kay Secretary Rex Gatchalian ng request para sa replenishment at si ating DPWH Secretary, Sec Manny Bonoan, ng 1 billion din po na replenishment. So, ito po yung hinahanapan natin ng source. Ang magandang balita naman po dito is meron pa po tayong contingent fund na minamanage po natin under Office of the President. More or less, meron pa po tayo diyang mga 7 billion pesos. So yan po ang pinakaunang source na pwede natin gamitin. So mapupunaan pa natin, hindi pa tayo dun sa Ora de Peligro na Secretary Amena. Kaya Hindi pa. po, hindi naman po dahil and as of this date po naman, yung pwede rin po kasi nila gamitin yung mga existing regular projects and programs po nila. Like DSWD, may AX pa po yan. In fact, naglabas po tayo ng AX sa kanila ng mga, I think hindi ako po nagkakapali, parang mga 5 to 10 billion from the from UA, and then si DPWH, meron din po siyang budget na sa kanyang maintenance, programs, and projects. So, pwede din po nila itap yun. So pwedeng itap yan at parang kumbaga, parang internal realignment ng pondo ang gagawin, Secretary. Pwede rin po yun. Pwede Oo. rin po. Kasi anyway, magtatapos na rin po yung taon. Kung hindi po nila nagagamit, Oo. magre-replenish na naman tayo ng bago. May bago po tayong GAA. So, sana gamitin na rin po nila. O para maganda obligated lahat ng pondo. Pero ang tanong doon, baka kasi kahit may kalamidad, alam niyo naman mahigpit ang COA eh. Yung auditing process, baka po walang technical malversation na issue doon, Secretary. Wala naman po, alam naman po ng ating mga departamento kung paano po ayusin yung kanilang mga documentation Yes. pagdating po sa ganyan. Okay. Ito lang, ma'am, kasi syempre sa paghahanda, we always think of the worst case scenario, Yes, di ba, oo. Weng? Ang binabanggit po ng Pag-asa, Secretary, meron pa tayo, pinasok na tayo ni Christine, tapos ito nga si Marce, ngayon, meron pa yatang 4 o 5 pa, Weng, Before bago the end of the year. matapos ang taon. Nabanggit nyo, may mga figures kayong binanggit, 7 billion pa. Oo. Meron pa tayong Sa 7 Provincial billion na Fund. pwede nating Opo. hugutin. Ma'am, Opo. mabilis po yan pag pinasok tayo ng mga bagyo ulit. Ayoko naman magdilang demonyo pero Opo. mahirap na, Weng. Kasi Yes. alam mo, ang mga bagyo ngayon, ang intensity matitindi. Pagka naubos po yung 7 billion, ma'am, Ano fallback? paano ba yan? Meron pa ba tayong mahuhugot o mangungutang na tayo?
Ay, hindi po. Meron po tayong tinatawag na unprogrammed appropriations. Ito po yung standby funds natin. Meron pa pong pondo dito dahil nakapagbigay po sa atin ng DOF ng certification para dito. So, hindi po muna natin ginagalaw yan in case po dahil yun nga po sinabi nagkaroon po ng briefing with the president nung matapos po yung Typhoon Christine at sabi nga po ng ating DOST secretary medyo baka 4 to 5 bagyo pa po bago matapos ang taon. So, nire-reserve po natin yung some portion of that for that purpose po para hindi naman po tayo maubusan if ever. Di ba yung unprogrammed, Weng, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Secretary, di ba Yes po. usually hinahanap din yan eh. Kaya nga unprogrammed yan eh. Hindi, magiging kung Paano ba yan? ang Di ba, program, 'di ba, secretary, nandiyan yung mga latag na serbisyo mo at saka programa. Pero wala pang pera. Wala pang pera. Na Pag may wala pera pa pong na, pera. sertipikahan na may pera na, so pwede mo nang ilarga yung programa. 'Di ba? Opo, Pag meron usually yan. po, tatanungin po natin ang Department of Finance or Oo. Bureau of Treasury. Ang trigger kasi po dyan kung meron kang excess revenue. Yes. Meron po ba kayong excess revenue dyan from BIR, from Bureau of Customs, or from your investments? Parang ganyan po. Baka naman pwede pong ibigay nyo muna para po magamit natin para sa Oo. UA po natin. Pero hindi naman po masasakripisyo yung ibang mga mahalagang serbisyo na may unprogrammed funds. Kumbaga, naka-ready ng ilarga yung programa once meron ng pondo. Kasi Yes po. kailangan tayo ng pondo ngayon para sa calamity. Meron din po. Meron naman po yan. Meron naman. Okay. Ito lang, yung tanong ko yung sa LGU, ma'am, nangangailangan yung Cagayan, nananawagan na po talaga ng extra na pondo. Pero alam natin, meron silang fiscal autonomy, autonomous sa mga LGUs eh. Pero paano po sila matutulungan ng national government sa pangangailangan po nila sa pondo? Yung like po yung sa Department of Agriculture, medyo malaki pa po yung natitira sa kanilang QRF. So, pwede pa po nila to gamitin. And at the same time po, meron din po tayong minamanage na pondo sa Department of Budget and Management. Ito po yung local government support to local government units, no? Sinama po natin dito, nung nakaraang mga taon po, hindi po kasama sa menu ang mga typhoons at saka mga disasters. Kaso lang po, dumadami yung mga typhoons and disasters. So, dinagdagan po natin yung listahan sa menu na kung kinakailangan po, pwede tayong magbigay ng tulong sa ating mga local government units. Basta po, nasalanta kayo. Okay, so kailangan lang po nila magbigay ng proper requests. Ang taga Yes po po. sila lalapit, Secretary, sa DA na. Yung sa DA po, pwede sa DA, Oo. yung local government support fund po sa DBM po sila lalapit. DBM. Meron na po bang lumapit sa inyo formally? Meron na po, Ayun. naka-receive na po tayo ng tawag sa kay Congressman Eric Camsur po at naka-receive na rin po tayo ng tawag sa Batangas po. Batangas. Yung Cagayan na umiiyak na sa pondo, wala pang tawag, ma'am. Oo. Opo, titingnan po natin yan. Sige po, Yes. tatawagan po natin. Yes, Opo. ma'am. So, ayun. Ito, Secretary, bago namin kayo pakawalan, meron pong ma'am, magandang balita tayo, di ba, sa mga government employees, may dagdag na sweldo sila. Tama ba? Sweldo ba o bonus o paano? Na-receive na po nila. Wow naman! Ngayon po, ngayong Thursday na to, itong araw na to. Kasi Diyos kami ko. po sa DBM, parang tingin ko po na-receive na nila. So, Na-receive na na-receive pala na po nila this week ang Pambira. kanilang, Ganda. bale ano pa yan, bale 13-month pay nila, one whole month salary plus 5,000 na cash give. Noong mga nakaraang taon po kasi, ang announcement usually namin dyan is November 15 ibibigay Yes. onwards. Kaso lang, parang nakita po namin na sa ibang ahensya, parang nagkakaproblema po yata sa sistema dahil we're using yung sa land bank po, yung sa system nila. Yung iba hindi nila nare-receive po on time, yung iba December pa nila nare-receive. So umupo po kami with land bank kung paano namin maayos. Sabi nila, ma'am, wag na po tayo mag-November 15. Agahanan natin. Kailangan first payroll ng November i-mandate nyo na pwede na mag-release. So ayun po, I know that marami na pong departments ang nakapag-release this week. Kasi weekly po ang sweldo sa gobyerno po eh. Opo. Ang maganda rin ng Secretary, tama yung decision kasi marami din Tama mga po. gobyerno ang nasalanta ng bagyo.
Di ba? Opo, Para hindi matulungan hindi sila. naman po natin inaasahan yun, pero at least po nakatulong yung cash gift at saka po yung bonus nila. Iyon. Kadalasan, Weng, nagkakaroon pa ng dagdag yan bago Para sumapit ang mag-end of the year. Pasko dahil dun sa savings ng mga ahensya Ahensya. ng Allowed pa gobyerno. ba ang mga ahensya ng gobyerno na pag may savings pwedeng gamitin pang bonus? Meron po ganyan. Ito po hindi lang usual savings, no? Yung ang word po kasi namin diyan is pag meron kayong efficiency within your organization Oo. na Performance-based. natira po. Opo. So, yun po. Inaayos pa po natin ang circular dyan. At titingnan natin yung mga balanse. Baka kasi naman po with what happened ngayon, Yes. marami pong nangyaring typhoon, disaster as early of the Baka as wala ng early savings, no, ma'am? Opo, naalala ko, January pa lang itong taon na to sa Mindanao. Yes. Napakalakas ng ulan, Kaya nga, pagbaha and all po, yung mga oil spill pa po. So, titingnan po natin. Mm-mm. Sige, Secretary, mag-ingat kayo. Ma'am, thank you Salamat. as always. Thank you, ma'am. Maraming salamat po, Good luck, Sir Joel and Ma'am Well. So, ulitin po. Good Sige, morning po. Secretary Amin na Pangandaman, Department of Budget and Management, mga kapuso. Uy, dahil yan. Hilingan, walang pinoproblema.